Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa insyaallah suwar min hayatis sahaba, yung maikling talambuhay ng mga sahaba. Alhamdulillah. Yung tinatalakay na nga natin si Thumama bin Uthal radiyallahu anhu. Yung nakaraan nga, nagmuslim na siya, nag-umrah, at pagkabalik niya ng umrah, nag-impose siya ng embargo, ng economic sanctions sa Quraysh. So napigilan na dumating sa Quraysh yung marami sa mga produkto na manggagaling sa Riyadh at nahirapan ng Quraysh. At humingi sila ng tulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sumulat naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Thumama on behalf ng Quraysh, at pumayag naman si Thumama. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang nag-uutos. Alhamdulillah. So ganito nila pahalagahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang bilang propeta, kundi bilang pinuno na rin. Alhamdulillah. Sige, dhalla Thumamatu bin Uthal mamtaddat bihil haya. So nanatili raw si Thumama na matapat sa kanyang relihiyon habang siya ay nabubuhay, hanggat siya ay nabubuhay. Wafyan lidinihi hafidan li ahdi nabiyihi. Na matapat sa relihiyon at kumbaga, matapat sa kanyang pinanumpaan sa kanyang propeta, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma altahaqar rasulu alaihi salatu wassalam birrafiqil a'la wa tafaqal arabu yakhrujuna min dinillahi zurakats. Nang namatay daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang umalis daw ang mga Arabo sa Islam, tumalikod sa Islam, maraming tumalikod sa Islam ng panahon na yun ng grupo-grupo, wawihdanan at paisa-isa. Sa kabila nun, nanatili pa rin si Thumama na Muslim. Actually, dun nga sa kanyang lugar nanggaling yung isa sa naging pinakamalaking pagsubok sa mga Muslim. Ito na nga, si Musaylima. Nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Musaylima al-Kadhab fi Bani Hanifa. So, tumindig na, lalong naging audacious, lalong naging pangahas si Musaylima al-Kadhab sa kanyang pag-aangkin na siya ay propeta. Yaduuhum ilal imani bihi, na tinatawag niya yung mga tao patungo sa paniniwala sa kanya. Pero nga, waqafa Thumama fi wajhihi. Nanindigan si Thumama laban sa kanya. Waqala liqaumihi, at si Thumama ay nag-speech, kumbaga, sa kanyang mga kababayan tungkol sa bagay na ito. So dito yung pinuno. Kapag mayroong malaking issue, malaking usapin, so nagsasalita siya, kinakausap niya yung mga tao, hindi nagtatago. Tapos pagtapos na yung problema, sa kalilitaw, bayani na. Kasi tapos na yung problema. Hindi. Ang pinuno, siya yung humaharap unang-una sa problema, inshallah. At yung sabi niya, maganda itong speech niya. Ya Bani Hanifa, iyakum wa hadal amr al-mudlim alladhi la nura fihi. O Banu Hanifa, pangilagan ninyo ang madilim na bagay na ito, na walang anumang liwanag dito. Yung ipaglitaw ni Musaylima al-Kadhab, tinawag niya ito na kadiliman. Innahu wallah la shifaa'un katabahu Allahu azza wa jalla ala man akhadha bihi minkum, wa bala'un ala man lam yakhud bihi. Sumpa kay Allah, sino man daw ang, kumbaga, magpapakatatag sa inyo, ito'y magiging gamot para sa kanya.
At sino mang hindi magpapakatatag sa relihiyon, itong paglitaw nga ni Musaylimah ay magiging matinding pagsubok para sa kanila. ثم قال يا بني حنيفة إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد. O Banu Hanifa, hindi maaring magkakaroon, kumbaga doon sa panahon nila, hindi maaring magkakaroon ng dalawang propeta sa isang panahon. Na technically pwede naman, 'di ba, sa naunang mga nasyon, pwede. 'Di ba sina Isa alayhis salam nga, 'di ba ilan sila magkakasabay na nakikilala natin? 3. Pero dito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng dalawa yung propeta. At imposible. Kasi paglitaw niya, wala nang propeta pagkatapos niya. Wa inna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dahu. 'Di ba? Kung si tumama walang alam sa akida, paano niya masasabi itong mga bagay na ito? Kaya napaka-importante ng akida eh. Napaka-importante. Ang pagiging pinuno, dapat pinakamaalam ka sa akida. Hindi yung maalam ka lang sa pamumulitika, pang-iiskandalo o kumbaga paggawa ng pakana laban sa mga kaaway mo. Akida pa rin. Akida. Kasi paanong paninindigan ni tumama ang anumang bagay kung hindi niya alam ang mga ito? Sabi niya, tunay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Wala nang propeta na darating pagkatapos niya. Umalinaw sa kanyang akida. Wala nabiyya yushriku ma'ahu. At walang sino mang propeta ang maaring magiging kasama niya sa pagiging propeta. Wala. Walang kahit sino. Thumma qara'a alayhim. Pagkatapos ito binasa niya sa kanila. Hamim Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim. So, ang pagkakapahayag daw sa aklat sa Quran ay galing kay Allah, ang makapangyarihan at ang maalam. So, hindi ito nanggagaling kanino man. Ito yung nabasa niyang aya sa okasyon na ito. Kasi alam niya, yung Quran ni Musaylimah, inimbento niya lang naman eh. Inimbento niya lang. Hindi yun galing kay Allah. Kaya ito binabasa niya. Ang pagbaba ng Quran ay galing lamang kay Allah at hindi manggagaling sa sino man. Surah Ghafir pala ito. Surah Ghafir. Ghafirul dhambi wa qabilit tawbi, syadidul iqab. Ilang surah din kasi yung Hamim ang umpisa eh. Surah Dukhan at iba pa. Surah Ghafir ito. Si Allah, sa kanya galing ang Quran. Ang nagpapatawad sa kasalanan at tumatanggap sa pagbabalik loob. Pero, syadidul ikabi, dittawli, la ilaha illa huwa ilayhil masir. Pero siya ay matinding magparusa at nagtatangan ng malawak na biyaya. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, tungo sa Kanya ang pagbabalik. Sabi niya, ay nakalamullahi hada min qawli Musaylimah. So, sa paanong paraan ba maihahambing ang salita ni Musaylimah sa salita ni Allah? Sabi niya, walang kwenta ang salita ni Musaylimah kung ihahambing sa salita ni Allah. Ibig niya sabihin, huwag kayong magpapaloko kay Musaylimah. Walang dahilan para maloko kayo ni Musaylimah. Baga gago lang, bobo lang ang magpapaloko kay Musaylimah. Napakalinaw ng salita ni Allah. Ganito. Tapos, yung salita ni Musaylimah, ganyan. So, paano nyo mapagkakamalian na yung salita ni Musaylimah ay katulad ng salita ni Allah? Diba? Yun ang sinasabi ni Thumama. Kumbaga, kinakausap niya yung mga tao sa pamagitan ng kanilang mga puso at isip, na dapat silang magpakatatag sa relihiyon at hindi sila pwedeng magpapaapekto sa anumang fitna na dulot ni Musaylimah al-Kadhdhab. Hindi sila dapat magpapaapekto. Kaya minsan, di ba may mga kaguluhan nangyayari sa mga Muslim? Wala namang fitna eh. Walang fitna. Kung malinaw kung sino ang tama at mali, walang fitna. Nagkakaroon ng fitna kasi binabaluktot ng tao kung ano yung tama at mali.
Yung nasa tama, ginagawa nilang mali, yung mali, ginagawa nilang nasa tama. Doon magkakaroon ng fitna. Pero kung malinaw yung tama at mali, mawawala, kumbaga, hindi magkakaroon ng fitna eh. Kung yung mga tao kakapit lamang sa dalil, kakapit sa batayan, at sa makatwirang pag-unawa sa mga batayan, tapos ang usapan eh. Tingnan niyo na sa usapin ng Iran, di ba? Yung Iran, napakalinaw eh. Hindi mo kailangan kumampi sa Iran o sa Israel. Kaya sabihin ng mga tao, hindi ka kumakampi sa Iran, ibig sabihin pro-Israel ka. Ba't hindi ba pwede magiging wala kang kinalaman sa gera sa pagitan ng mga kuffar, ng mga hindi mananampalataya? Kailangan meron kang papanigan. Walang ano eh, kumbaga walang pit na sana eh. So, si Allah na yung nagligaw sa kanila eh. Si Allah na ang nagligaw sa kanila ayon sa kung ano ang nakita ni Allah sa kanilang mga sarili na karapat dapat nga sila na maligaw. Walang fitna. Kung kakapit lang ng tao sa dalil. Sa halimbawa, merong dalawang tao na kumbaga may hidwaan. Yung isa matuwid at yung isa hindi matuwid. O di alam mo agad kung saan yung problema. Hindi yung kumbaga gagawa-gawa ka pa ng acrobatics sa mga dalil o kaya gagawin mong issue ng kabaitan o kung ano-ano pa man. Sabi mo, maalam nga yan, di naman yan mabait. O matuwid nga yan, di naman mabait o kung ano-ano pa. Walang fitna kung malinaw ang pag-unawa ng mga tao sa dalil. So ito, magandang halimbawa ito. Kung paano nagsalita si Tumama sa kanyang mga kababayan. So nagbigay siya ng dalil, Quran, at piniliwanag niya ang aya na ito sa kalagayan ni Musailimah nang sa gayon ay magagabayan ng mga tao, inshallah. Sabi niya, ay nakalamullahi hada min qawli Musailimah. So paano bang mayahambing natin ang salita ni Allah sa pananalita ni Musailimah? Ayun sinabi ni Allah, napakaganda. Diba? Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tapos ihahambing mo doon sa salita ni Musailimah, ito yung Quran eh, ni Musailimah, di ba nabasa natin yung ilan sa Quran niya, di ba? Puro kagaguhan. Ito yung isa. Yadif daw. Gago talaga. Yakiman tunafin. O palaka. O palaka. Pinoprotektahan mo ang anumang kumbaga ibinubuga mo palabas. Yung dila niya. Yung dila niya. Kasi 'di ba yung dila niya lalabas yun mahaba pero hindi naman yung mawawala eh. Nakatali pa rin sa kanya yung dila niya. Yaki ba ito? Taki. Takima tunkin o tunfin. Yung dila mo. Kumbaga pinoprotektahan mo yun kahit lumalabas yun, hindi yun nawawala. Lasyarabu tamnain. At walang anumang uri ng tubig ang kumbaga bawal ka rito. Ibig sabihin, lahat ng uri ng tubig. Ang ano kasi dito, literal na translation, walang inumin ang ipinagbabawal mo, pinagbabawal sa iyo. Kumbaga, ibig sabihin, lahat ng klase ng tubig kaya ng palaka na mapunta doon. Kumbaga. Pero syempre, maaaring yung palaka, hindi naman pupunta din sa dagat eh. Kasi matutuyot siya doon. Kasi ito sinasabi ni Musailimah, walang kwenta talaga, walang kwenta. Walal maa tukaddirin. At kumbaga, walang anumang tubig daw ang magiging malabo kapag pinuntahan daw ng palaka. Hindi ba napakawalang kwenta? Kahit tayo hindi natin may isip to eh. Sabi ng teacher natin, di ba, nag-aaral tayo, di ba? Gawa nga kayo ng article tungkol sa palaka. O gawa kayo ng tula tungkol sa palaka. Baka mas maganda pa yung may isip natin kaysa dito. Diba ito walang kwenta eh. Walang kwenta. Tapos magkakamali pa yung mga tao na paniwalaan siyang propeta. At yung naging problema nga nila talaga, hindi dahil sa kapanipaniwala si Musailimah eh. Bagkus yung problema nila, yung nga, di ba? Sinasabi nila, kadabu ba ni Hanifa? Khairum min amini mudar. Ang sinungaling daw ng Banu Hanifa ay mas mainam
kaysa sa makatotohanan ng Mudaro, yung tribo ng Quraysh, kumbaga. So, mas mainam daw si Musaylima kaysa na sinungaling, basta kababayan nila, kaysa doon sa makatotohanan na hindi naman nila kababayan. Yung problema, doon sila napitna, doon sila nasubok sa kanilang mga pananampalataya. At sample na sample ito talaga nung yung nationalism. Kaya mapanganib yung nationalism. Diba? Yung loyalty mo nasa bayan mo. Paano kung yung bansa mo siya yung nangaapi? Magiging nationalist ka pa rin. Diba? Magiging nationalist ka pa rin. Ba, loyal na loyal ka sa Pilipinas. Tapos inaapi ng gobyerno ng Pilipinas yung mga katutubo. O magiging loyal ka pa rin ba sa Pilipinas? Hindi. Kaya nga sa Islam, mula sa mga batayan, matindi yung pagbabawal sa nationalism. Matindi ang pagbabawal. Halimbawa niyan dun sa yung hadith, yung sino man daw yung nakibaka sa ngalan ng bandila, di ba? Nationalism, at siya ay napatay, namatay siya sa kalagayan ng jahiliya. Ibig namatay siya na gumagawa siya ng kumbaga kawalang pananampalataya. Hindi naman siya nagiging murtad. Pero yun nga, yung ginawa niya hindi isang ayon sa Islam eh. Hindi isang ayon sa Islam. So, nationalism ang naging problema nila. Kaya ngayon, yan yung laging puna ng mga scholar eh. Sa marami sa mga Arabo ngayon, lalo na sa Palestine, yung mga Palestino, yung mga binubuo nilang mga organisasyon, hindi Islam ang daladala eh. Nationalism eh. Pagiging Arabo nila, ganito, ganyan. Hindi, dapat Islam ang daladala ng tao. At yan ang problema ng mga Arabo mula nung una pang panahon. Kahit ng mga panahon na dinidigma nila, 1960s, dinidigma nila yung Israel, ang dami-dami nilang mga bansa na nagsama-sama. Egypt, Syria, Jordan. Paano? Nga, sabi ng mga scholar, pinaglalaban nila pagiging Arabo nila. Hindi nila halos nga nababanggit ang Islam eh. Kumbaga, nakikita natin yung kumbaga resulta ng nationalism doon sa kahinaan ng mga Arabo. Napakahina nila. Meron nga ako napanood na analysis eh. Bakit daw sa lahat ng mga gera, hindi naging epektibo yung mga Arabo? Yung isang problema, nationalism. Mas loyal sila sa kanilang mga tribo, mas loyal sila sa kanilang mga kung anumang samahan kaysa sa anumang pinaninindigan nila na tama. Yun. Tapos sa maraming kapintasan sa kanila. Na yun nga, sana maayos nila kung babalik sila sa Islam o ipapatupad nila ng maayos ang Islam. Kaya nga, matapos niyang sabihin ito sa mga tao, thumma anjaza biman baqiya alal Islam min qaumihi. At tinipon niya yung mga natitira pa sa nananatili sa Islam mula sa kanyang nasyon. Si mga nananatiling Muslim sa Banu Hanifa, tinipon niya. Wamada yuqatil al-murtaddina jihadan fi sabilillah. At nanatili siya na nakikibaka sa landas ni Allah wa ilaun li kalimatihi fil ard. At sa pakikibaka upang mapangibabaw ang salita ni Allah sa lupa. Alhamdulillah. So, yung mga tao kumbaga yung mga tauhan ni Musaylima, sila yung mga unang nakasagupa ni Musaylima, yung mga tauhan ni Thumama. Pero nga alhamdulillah, syempre kalaunan, nagpadala na rin si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ng reinforcement sa kanila. At dito na ipinadala na niya yung iba't ibang mga hukbo kasama sina Ikrima, si Khalid bin al-Walid, at finally nga napatay ni Wahshi si Musaylima al-Kadhdhab doon sa Hadikatul Maut gamit yung mismong sibat. Yung mismong sibat na gamit niya nang napatay niya si Hamza, yun mismong nagamit niya para patayin din si Musaylima al-Kadhdhab. Alhamdulillah. So wala nang masyado pang naiulat tungkol kay Thumama, tungkol sa kanyang kamatayan. Pero ang mahalaga dito, yung
kanyang kabayanihan, kumbaga. At magandang halimbawa bilang pinuno na naging matapat sa Islam. Alhamdulillah. Kasi kung yung pinuno maging maayos, di ba? Kasi problema niyan, di ba? Sa mga tao na hindi nakaintindi, sa mga pinuno na hindi nakaintindi sa pagkapinuno, lagi nila papangaral yung loyalty. Loyalty. Pero yung loyalty na hinihiling nila, loyalty ng tao sa kanila. Hindi yung loyalty sa kung anumang pinaninindigan nila. Mali yun. Dapat ang loyalty ng tao hindi sa pinuno eh. Doon sa kung ano yung pinaninindigan nila. Sa Islam, ang loyalty natin. May loyalty tayo sa pinuno kasi 'di ba yung ad-dinun nasiha, yung hadith. Ang relihiyon ay katapatan. Kasi nasiha doon ang pinakatamang translation noon, hindi pagpapayo eh, katapatan. Katapatan para kanino? Sabi ng mga sahabat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kay Allah, sa kanyang aklat, sa kanyang sugo, sa pinuno ng mga Muslim at pangkalahatan ng mga Muslim. So nauuna na magiging loyal tayo sa Islam kaysa sa pinuno. At gain din, kung yung mga tauhan, yung mga tagasunod loyal sa pinuno, dapat yung pinuno loyal din sa kanyang nasasakupan. Ang loyalty, mutual dapat. Hindi yung isang grupo lang yung loyal sa isang grupo. Kundi pareho silang loyal sa isa't isa para ito ay gagana. Ang loyalty, hindi ito one way lang. Katulad ng maling pag-unawa ng mga palpak na pinuno. Yung mga tao lang ang magiging loyal sa kanya. Siya yung maunang magiging loyal dapat. Maging loyal siya sa Islam, maging loyal siya sa nasasakupan niya, saka siya manghingi ng loyalty sa nasasakupan niya. So baligtad eh. Yung yun eh, konsepto ng kuffar yan eh. Yung ganyan. Na yung mga nasasakupan magiging loyal sa pinuno nang wala nang tanong-tanong o ano pa mga kumbaga walang transparency, walang accountability. Konsepto ng kuffar yan, yung absolute na pamumuno, totalitarianism, kumbaga, o autocratic government, hindi pwede. Hindi ganun sa Islam. Napakalinaw ng mga batayan, alhamdulillah. So ito yung dulo nung talambuhay nito Mama maikli lang at matatalakay pa natin yung iba pa mga sahaba. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.